Lago yan mga kapatid, ano po. Okay, so ngayon naman po ay tatalakay naman tayo ng isa sa atin pong mga subjects ano ho, na may kinalaman po sa ating doctrines. At ito ay makikita po ninyo diyan pa rin sa ating textbook sa Nakita objection, ko siya. objection number 18. Yan, ano ba yung nasa objection number 18 na yan, no? So, pagkatapos ko pong talakayin ay magkakaroon tayo ng open table para sa inyong mga karagdagang impormasyon, no? At mga tanong. Yan, kasi kapag napagsalo-salo natin yung ating mga kaalaman, ay mas maganda ang ating pong kahinatnan. Ano po? Okay? But bago ako magsimula, ay gusto ko munang magkaroon ng announcement patungkol po sa ating tawag dito, assignment. Ano ho? So ang assignment nyo po, meron po bang mga nakapanood na sa inyo ng naging debate namin ni Bishop, yung head bishop ni Dr. Obidos? Yes po, nagpuyat po kami. Oo. So, siyempre sa malit na oras, di natin mailalatag yan lahat, ano? Pero ito po ay assignment ninyo based doon sa atin pong naging usapin. Doon nga sa ating naging diskusyon po na yon. Ano nga po ang topic doon, mga kapatid? Kung inyong natatandaan, Ang 10 utos, ang pagsunod sa ay Sabat na bunga, tayo. di ba? Sabat ka. Oo, bunga ng tinanggap nating promise of salvation. o Bunga bunga. yun ng bunga yon ng paglapit natin kay Kristo, ng kanyang biyaya. So bibigyan niyo po yon ng reaction papers, mga kapatid, no? At i-deliver niyo po sa inyong lengguwahe na kung saan kayo panatag na lengguwahe. Okay po? So, one page lang, no? Isang coupon band lang or tapos typewritten, computer, i-type sa computer, tapos po ay screenshot or picturean, then isend nyo po, okay, sa akin. So reaction paper po yan ng naganap na debate na ang topic ay ang pagsunod sa 10 utos ay bunga ng ating tinanggap na salvation o yung promise of salvation. Maliwanag po? Prof, Yes, opo, Doc. question po ako na if possible, typewritten sa Word kasi pag nakasulat lang sa bond paper, Oo. tapos pinicturean natin, Hirap. hindi natin maisasama sa compilation sa kung Ah, saan consolidate natin para ayun. mas lalong solid ang mga presentations. Ayun. Ah, Apo, linawin niyo po mga kapatid yung topic ha. Tapos typewritten po tayo. Katulad ng nabanggit ng atin pong tagapangasiwa. So maliwanag po mga kasama? Prof, Yes. may email ad po kayo pwedeng pagpadalhan doon sa sagot. Saan paano maiko-compile kaya yan, Doc? Saan kaya magandang isend? Doc, diyan ka pa? Doc Ray? okay. Nagsasalita ko kanina, ka-off pala yung naka-mute pala ko. Magpapakreate tayo kay Ma'am Charlene ng email Oo. na tatanggap ng ating mga documentations, sa ating mga documents para Isahan lang. siya kasi yung monitor sa lahat ng mga assignments eh. Yun. Okay.
So, So nasagot na this po. week, Pwede na po, Doc, mamaya, yung Lin-Sanskrit na Gmail. Pwede na sige po ba ma'am, yun? i-provide nyo na ma'am sa sa, pwede mong i-post dyan sa chat. Okay po. Tapos i-post mo rin sa bulletin. Okay, thank you, Prof. Thank you, Doc. Ayan, nasagot na yung ating no? At least makikita yung mga pangalan ninyo doon na talagang kayo ay nag-comply ng mga assignment natin. Yan. Kaya talagang tayo nag-aaral, no? Okay. So, dito sa objection number 18 ng ating ginagamit na textbook, yung Answer to Objection ni Francis D. Nicole, ay tinatalakay po yung may kinalaman sa unang Timoteo chapter 1 verse 9 na ginagamit din ng mga kaibayo natin sa pananampalataya para patunayan na ang 10 utos ay hindi na dapat sundin ng mga taong na kay Kristo na. Okay? Kasi yung taong na kay Kristo na, yan ay inaring ganap na, inari ng matuwid ng ating Panginoong Diyos, at sa tingin ng Ama, tayo ay isang bagong nilalang, isa na tayong taong matuwid at banal sa pamamagitan ng ginawang ng ating pong Panginoong Jesucristo. Yan. At dahil diyan, ginagamit ng ating pong mga kaibayo sa pananampalataya ang unang Timoteo 1:9 na kapag ang isang tao ay matuwid na, pinapaging banal na, hindi na siya dapat pang sumunod sa 10 utos. Okay? Ito ay karugtong ng talatang ginagamit nila na ang kautusan ay nauuwi kay Kristo. Ayun, ang ibig sabihin di umano, kapag ang tao ay pinatawad na sa kasalanan, isa na siyang banal at matuwid, natatapos na ang pagsunod sa 10 Commandments. Tulad ng binabanggit sa talatang ito na ganito. Ito ay nangangahulugang nauunawaan na ang kautusan ay hindi ginawa para sa taong matuwid, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mapaghimagsik, para sa masama at mga makasalanan, para sa mga hindi banal at lapastangan, para sa mga pumapatay sa ama at sa ina, para sa mga mamamatay tao. Ayun. Sa makatwid di umano, yung 10 utos, yan ay ginawa para sa tao pang makasalanan. Dapat yang sundin at gawin ng taong wala pa sa pananampalataya. Sapagkat ang 10 Commandments ay ginawa para sa mga makasalanan. Kapag tayo'y pinatawad na di umano, ayon sa ating mga kaibay sa pananampalataya, pinapaging matuwid na, isa na tayong banal, hindi na yan ginawa para sa atin. Kaya malaya na tayo sa 10 utos, hindi na ito dapat sundin sa panahong Kristiyano. Yan. Nagets po ninyo mga kapatid yung kanilang deliberation? Opo. Ayun. At syempre, alam naman natin na lahat tayo may kanya-kanyang paraan ng pagsagot ukol dito. Ang gagawin ko lamang po ay magbibigay lamang ako ng ilang mga karagdagang info or pagre-review doon sa inyo pong mga nagawa ng kasagutan tungkol po dito. Yan. Ang tanong, ano nga ba talaga ang pinag-uusapan sa talatang ito na kautusan? Tumutukoy nga ba ito sa 10 utos? Yan. Itinatanong natin ito para magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng scope of limitation. Kapag hindi maunawaan kung anong kautusan ito, maaaring magkaroon tayo ng iba't ibang pananaw. Pero siguro maganda bago ko ito idiretso,
gusto kong makarinig muna sa inyo ng ilang reaction para magamit natin sa pag-uusap na ito. Okay? Hello, Bukas po ang ating reaction time. hello, brother. Yes, go ahead. Ang ibig sabihin, pag banal na tayo, pwede na tayo hindi sumunod sa 10 utos. Yes, ayon sa ating mga kaibayo sa pananampalataya. And of course, hindi yan ayon sa ating pananampalataya. O Okay? kasi Oo. nakasulat sa Bible yan eh. Oo. Ang ibig sabihin, pag banal na tayo, kalimutan na yung 10 utos. Oh, yun na pala, yun nga ang kanilang deliberation kasi dahil dito sa talatang ito. So, ang gagawin natin, paano natin i-reconcile, i-resolve, pag-iisahin ang ating mga unawa tungkol po dito para maging lalo tayong effective na tagapagtanggol ng ating iglesia habang tayo nasa lupang ito. Yeah. Pwede pong sumagot, Yes, go ahead po. sir. Opo, bukas po ang ating linya sa lahat po ng gustong mag-participate. Okay. Doon po sa ating pinag-aaralan ngayon ay talagang anong tawag dito? In demand yung Napakahirap talatang yan. intindihin minsan yung sinasabi. Iba. Opo. Pero siguro dun sa illustration ko po na gustong ilahad sa atin ay doon po sa, hindi ko po alam kung saan nakasulat yun. Yung pong si Kristo, pinunta po nila yata sa templo and then yung pong mga Pariseo sa Saduseo doon ay pinakita yung isang patutot at ang sabi ano daw ba ang gagawin doon. Oo. Ngayon, siyempre gusto nila batuhin dahil ngayon daw po ang tawag diyan, kaparusahan doon. Pero si Kristo po ay ang nangyari, alam naman po natin yung nangyari doon na ang sabi doon ni Kristo, I will not condemn you, sabi niya. Hindi kita parurusahan. Ano po? Pero doon sa huli niyang mensahe, sir, ay ang sinabi niya doon, merong condition, but sin no more. Di ba po? Ngayon, sa katayuan po ng natin diyan ay ang nakikita ko po kasi sa iba pag ikaw ay napatawad na hindi ka na kailangang sumunod sa kautusan kasi nga banal ka na. So doon po sa illustration ko naman na doon sa sinabi ko kanina ay meron po siyang condition pa rin na kahit na tayo ay ma-justify sa ating mga kasalanan, hindi ibig sabihin na wala na ang kautusan. Kasi paano mo malalaman ang kasalanan kung walang kautusan? Yeah. So, doon po sa sinabi doon ni Kristo doon sa babae, ay meron pong sinasabi doon nga po sa ating pananampalataya na ang stages po ng salvation ay 3, di ba po ba? Ang justification, sanctification, and glorification. So, yun po yung magandang halimbawa doon. Na yung kapag tayo ay natawad, hindi po doon tumitigil. Meron pa rin yung tinatawag na sanctification process. Na which is, napatawad na, magpakabanal ka na. Ngayon, doon sa gabay ng kautusan. Pero hindi po ibig sabihin na pag tayo sumunod sa kautusan, tayo ay maliligtas. Kundi nga po yung sinasabi na yun na po yung bunga ng ating salvation. Ano po? And then, papasok na rin po doon yung tinatawag na glorification process. So, siguro, yun po yung aking naintindihan doon po sa ating pinapaliwanag ngayon, sir. Okay, thank you. At dito naman, wala tayong maling sagot dito. So, kaya nga ino-open natin ito para, alam nyo, yung mga ideas natin, pag napagsama-sama natin yan, di ba? Lalaki rin ng lalaki yan eh. Okay? Meron pa ba na pwedeng magbigay ng kanyang kuha pa tayo ng isa bago natin talakayin ito? Thank you kapatid sa iyong magandang pagpapahayag at yun naman talaga ang dapat. Okay, anybody? Brother? Sino po ito? Paano binibigkas to? Onika Joan? Yes po. Okay, unahin ko lang si Onika Joan ha.
Go ahead. Okay po, marami po salamat, Pastor. Regarding po pala dito sa kanilang pamantayan po dito sa talatang ito, ibig sabihin nila ay hindi na sila nagkakasala. Parang ganun po ano. Parang kiniklaim nila na hindi na sila lumalapastangan. 'Di ba Mm, po? tama. Sapagkat daw yun ang po. So parang ganun ang kanilang sinasabi. Parang they are depending on the on I mean what I- they are depending on themselves, not by the Holy Spirit. Kasi, di ba nga po tayong mga tao, pwede po pa rin tayong magkasala. Di ba po? Tama po mga Mm, pastor? So, tama ibig po. sabihin lamang yung mga sekta na nagpapahayag na wala nang kautusan, ay sila po ay secured na hindi na sila magkakasala. Parang ganon. Mm. Okay po. So, yun lamang po. Masyado silang overconfident yata. Oo. Overconfident. Alright. Thank you po. Okay, maganda yung analysis yun ni kapatid, ano? Actually, ngayon kasi sa panahon natin, mayroong dalawang grupo na ng mananampalataya na hindi natin kapananampalataya. Yung isa ay grupo ng mga taong hindi na talaga nagkakasala. At kahit kailan, hindi na sila nagkakasala mula nang tanggapin nila si Kristo. Yan. Yung isa namang grupo ay mga nagkakasala pa rin sila. May tendency pa rin sila na magkasala. So, kung dito sa kabilang grupo, kung nagkakasala pa sila, maganda yung analisasyon ng ating pong kapatid. Kung nagkakasala, edi balikan na naman sa pagsunod. Kasi sabi rito, yung kautusan ginawa para doon sa mga taong nagkakasala. Tama kasalanan. 'Di ba? So in short, susunod pa rin sila sa Ten Commandments kung susundan natin yung kanilang flow of reasoning. Kung doon naman sa kabila na mga hindi na nagkakasala, di lalabas dito, talagang di na sila susunod sa Ten Commandments, no? Kasi hindi na sila nagkakasala eh. Okay? So, yes, go ahead. Sino ito? Wala po. Si Terry Zuniga po. Sige po. Meron po tayong nakataas pang dalawa, no? Si Sharon, kapatid na Sharon at kapatid na Subukan Nunez. ko lang. Sige po, go ahead. Hindi ko pa nakita yung video mo, yung debate mo, pero para sa akin, kung hindi na tutuparin yung 10 utos, ang ibig sabihin, lalabagin natin lahat. So, sila ngayon hindi natutupad. So, they disobey all the 10 commandments. Ibig sabihin, manlalabag sila. mayroon na silang mga Diyos-Diyosan. Papatay na sila, hindi sila mag-honor sa kanilang mga magulang. Yan lang po. Thank you. So, ibig sabihin, kung ipapattern natin yung kanilang ideas na sinasabi ninyo, dito sa unang Timoteo 1:9, susundin nila ang Ten Commandments. Di ba? Yes. Yes. Di ba? Kapatid na, unahin ko muna, si kapatid na Sharon, tapos sunod natin si Nunez. Okay, maraming salamat po, Pastor. Napakaganda po yung Brother ating lang po, ha? pag-aaral. Maraming nagkakamali. Brother lang po. Gwapong brother Salamat lang. po. Tama po, gwapong-gwapo po talaga. Ayan. Sige, go ahead. Alam niyo mga kapatid, kailangan po natin talaga ito pag-aralan ng husto para sagipin po natin ang mga nabulagan ng mga bulaang tagapagturo na kung saan sila ay nagpaparami ng membro basta lang mag-tithe, magbigay ng offering kahit hindi na sila makapunta sa simbahan dahil busy sa mga negosyo. Yan, basta sila ay nakapasok na sa kanilang iglesia. Yan, sila ay ligtas na. Kaya nakakaawa po itong mga taong nabubulag po. Nabigay na lang ng bigay ng tithe, ikot na lang ng ikot yung mga diakono para kolektahin yung kanilang mga ikapo, kolektahin ang kanilang mga offering sa kanilang mga tindahan, sa kanilang mga negosyo. Dahil ang pangako, basta kayo ay kaanib na, kayo ay ligtas na. Kaya pag-aralan po natin magbuti ito at abutin po natin sila. Purihin ang Panginoon sa pag-aaral po natin. Maraming salamat po, kapatid. Amen. Siya nga naman, ano? Kapatid na Nunez, go ahead. Naka-mute.
Napakaganda po na na topic ito at akin pong sinubaybayan yung inyo pong discussion doon sa live. Napakaganda no at nakita ko po doon yung inconsistent ng inyo pong kaharap dahil sa mga question and answer ano siya, urong sulong para naipit na siya mismo. Doon pa lang sa tanong hindi niya na na-break yung kanyang stand. So ang ating pong naintindihan dito na hindi under law o yung tinatawag na para bang ang kanilang stand wala ng kautusan. Ang totoo nun, ang Ten Commandments ay is a transcript of his character. Ibig sabihin, yung talata na I change not, ibig sabihin yung character, the same yesterday, today, and tomorrow. Ibig sabihin yung Ten Commandments ay likas ng Diyos o yung karakter ng Diyos at hindi mababago yon. Yung sinasabi nila na walang law, hindi na under sa law sapagkat karakter mo na kasi yung law. Ibig sabihin hindi ka na under law kasi isinasakabuhay mo na yung law. Ibig sabihin nasusunod pa rin yung law kahit nga ang Diyos kasi karakter niya yon Hindi na mabago. Ganon din sa atin, yung replika na yon, kung paano natin nakikilala yung Diyos, kung paano natin siya tinitingnan sa isang larawan at magre-reflect sa atin yon, kung ano yung karakteristik ng Diyos, nagre-reflect sa atin. Yun yung bunga, yung pagsunod doon sa 10 utos na susunod tayo doon kung paano natin kinikilala ang Diyos. Ibig sabihin, hindi pa rin talaga mawawala yung 10 utos. Kasi yun na yung life ng Christian. Ibig sabihin, hindi pwedeng walang utos kasi God is the God of order. Ibig sabihin, in heaven, perfect obedience, perfect harmony. Ibig sabihin, hindi ka na under law, no law, ibig sabihin kasi hindi ka na nagpipigil, ibig sabihin pinapractice mo na, life mo na, karakter mo na yung law. Yun ang ibig sabihin doon na sinasabi. At marami naman tayong talata at nabasa ng ating pong apologetics at gusto ko rin ito na maging mentor itong si Fernando Camacho doon sa apologetics. At napakaganda po. Marami pa po sana akong sasabihin kasi limited ang time. Maraming po salamat sa pagkakataon. Okay. Salamat. Prof, pwede matagdag. Yes, opo. Go ahead po. Nakala ko dito pa. Okay, with regards to the previous speaker, huwag mo nang gustuhin na maging mentor si Prof. Camacho kasi mentor mo na siya ngayon kasi siya yung ating professor sa Adventist Apologetics. So, yan po. Meron lang akong gusto para pampalasa lang po ito, no? Para medyo gumanda yung discussion, no? Pampalasa. Kanin pa lang, wala pang ulam. Kunyari, ako ay nasa kabila, kunyari lang ako ay nasa kabila, no? Yan. Doon sa mga nagsasabi na wala nang kautusan. Okay. So, it is still in relation to sa reaction ni Sister Yonica. No? So, para sa amin, kunyari lang ako yung nandoon sa kabila, no? Para sa amin, hindi na kami nagkakasala. Kasi wala nang kautusan no? Natapos na nang si Kristo ay pinako sa cross. So, ngayon dahil wala nang kautusan, wala nang pagkakasala. Katulad ng ganito. Dati, nang mayroon pang traffic light sa isang kalsada, may mga signal kung go, kung stop. Pero nang tinanggal po yung traffic light na yan, pag ikaw ay dumidiretso sa pagdadrive, hindi ka na nagkakasala wala ng traffic violation. Bakit walang traffic violation? Wala galing, na ang traffic lights Ang galing, Tinanggal na ang traffic lights. So, paano pa akong magkakaroon ng huhulihin ako doon ng isang Adventista na pulis? Sabi ng isang Adventist na pulis, "Hoy, violation ka. Nagdiretso ka lang sa traffic light." Mali po 'yon. Bakit? Paano ako magkaroon ng violation, sir, na wala namang traffic lights? Tama. So, wala nang kasalanan dahil
wala ng kautusan. Okay, pampalasa lang po yan para sumarap yung discussion. Oh, iba talaga si Doc. Ang taba ng ano? Taba ng Pwede isip. ko yung gamitin, Doc, ha? Ha? Doc, pwede ko yung gamitin. Lagot. Nice one, Doc. Nice one. Okay. So, actually, yun talaga ang magiging ano noon, depensa, no? Kasi nga dito sa unang Timoteo 1:9, napakalinaw, eh. Oh, ito ay nangangahulugang nauunawaan na ang kautusan ay hindi ginawa para sa taong matuwid, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mapaghimagsik, para sa masasama at mga makasalanan, para sa mga hindi banal at lapastangan, para sa pumapatay ng ama at sa ina, para sa mga mamamatay tao. Okay, so talakayin na natin ito sa loob ng 30 minutes. Okay? So kanina ay inuuri natin, anong kautusan ba ang binabanggit dito? Ano? Mapapansin ho ninyo sa talata, yung kautusang binabanggit dito ay paraan niya doon sa mga makasalanan. Nagigets na ninyo mga kapatid? Ibig sabihin, ginawa yung kautusang ito kasi may naidideclare na nagkakasala. May naideclare na makasalanan. Sino-sino yung makasalanan na ito na para sa kanila ginawa ang kautusang ito? Oh, sabi rito, para daw ito doon sa mga pumapatay sa ama, pumapatay sa ina, para doon sa mga mamamatay tao. So sa makatwid, may naunang kautusan bago ibigay ang kautusang ito. Nakukuha ninyo mga kapatid? Nasusundan ninyo? Yes po. Oh, kasi sabi rito, yung kautusang ginawa dito ay para sa taong makasalanan. Oh, ginawa ito para sa mamamatay tao. In short, may naunang batas na nilalabag ang tao bago ibigay ang another set ng batas na ito. Yan. So, I hope na nagigets ninyo, no? Nagigets ba? Yes po. Nakagulo. Yan. Kasi maliwanag sa ating pamantayan doon sa unang Juan 3:4. Oh, hindi mo maidideclare na makasalanan ang isang tao kung wala siyang nalalabag na batas. 'Di ba? 'Yun. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan, lumalabag di umano sa kautusan. Oh, at yung kasalanan, paglabag sa kautusan. At dahil may nalabag na kautusan ang tao, kaya gumawa ng isa pang set of law para sa taong nakalalabag sa kautusan. Oh, yan po ang ibig sabihin ng talatang yan. Oh, yan. Ngayon, aling kautusan ang binabanggit dito? Oh, mamaya, sasagutin natin yan kung aling kautusan yan. No? No. Puntahan muna natin ang Biblia. Kung ito'y 10 utos, at hindi ito dapat sundin o hindi ito ginawa para sa taong matuwid, lalabas niyan, yung mga tao ng Diyos sa Biblia, mga manlalabag sa 10 utos. Halimbawa, sa aklat ng Job, 1:1. Alam natin na ang kasaysayan ni Job ay contemporary sa panahon ni Abraham. Si Abraham ay alam nating masunurin sa ating Panginoong Diyos at sinusunod niya ang 10 Commandments na noon ay tinatawag pang oral law. Pero dito sa Job 1:1, na siyang temporary character nila Abraham, ang wika rito ay may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid. May takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Pansinin natin ito mga kapatid. Kung ang 10 Commandments hindi ginawa para sa taong matuwid, lalabas si Job manlalabag sa 10 Commandments. Kung siya manlalabag sa 10 Commandments, kukontra siya doon sa huling sugnay o bahagi ng kanyang ulat.
may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Di ba? Sa Biblia, pag pinag-uusapan may takot sa Diyos, masunurin niya sa Ten Commandments. Kapag pinag-uusapan, lumalayo sa kasamaan, sumusunod siya sa Ten Commandments. Kaya, hindi po pwede yung kaisipan na ang 10 utos hindi ginawa para sa taong matuwid. Ano? Yan. So, yan yung mga nakikita natin na magiging kontra ng ganong kaisipan pag Biblia na pag-uusapan. Sa isa pang talata ng ulat patungkol kay Job, sa talatang 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Ayun, sabi niya, no? Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. So nakikita natin consistent yung pagtuturo ng Biblia, no? Na si Job talagang masunurin sa Diyos. Yan. Isa pang talata, si Abraham ganun din. Sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas at ang aking mga kautusan. Alam natin, isa sa mga sinusunod ni Abraham, yung pagsunod sa oral law, yung 10 Commandments. Di po ba? Yan. Sa 9:6 ng Heneses, teka, dito na tayo sa Lucas. Nagkamali ako ng type doon sa isang talata. No? Lucas 1:5 hanggang 6. Nang panahon ni Haring Herodes ng Judea, may isang paring ang pangalan ay Zacarias, mula sa pangkat ni Abias. Ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, na ang pangalan ay Elizabeth. Sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. So makikita natin dito, itong dalawa, kapwaan niya matuwid, sabi ng Biblia. Pero tanong, nilalabag ba nila 10 utos? Ay hindi ho, mga kapatid. Di ba? Yun. Hindi nila nilalabag. So maliwanag na ang 10 Commandments, mali lang ang unawa nila, maging ang matuwid dapat sumunod sa 10 Commandments. Yan. Ngayon, ano itong talaga bang mayroong kautusang idinagdag? Kasi may nalalabag silang kautusan Mamamatay tao, sabi doon sa unang Timoteo. Tapos mayroong kautusan na ginawa para sa kanila. Meron bang talata sa Biblia na nagsasabing mayroon talagang kautusang na idagdag? Tingnan ninyo. Sa isang talata ng Galacia, sa Kapitulo 3, talata 19. Bakit pa mayroong kautusan? Ito ay idinagdag dahil sa mga paglabag. Napansin niyo mga kapatid, meron talagang idinagdag Bakit daw idinagdag? Kasi doon sa mga taong mapaglabag sa kautusan. Yan, ulitin natin talata. Bakit pa mayroong kautusan? Ito ay idinagdag dahil sa mga paglabag, hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan. At ito'y ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. So, klaro na sa Biblia na mayroon talagang kautusang idinagdag. At yung kautusang idinagdag na ito, para ito doon sa mga manlalabag, para doon sa mga mamamatay tao, para doon sa pumapatay sa ama, pumapatay sa ina, para sa taong makasalanan. Kaya gumawa ng isang kautusan o set of law na idinagdag. Ano ito? Mababasa na ninyo sa kabuuan ng Levitico, ito'y walang iba kundi ang usapin ng mga paghahandog o seremonyalo. Halimbawa, dito sa 5:19 ng Levitico, ito ay handog para sa budhing may sala. Siya'y nagkasala sa Panginoon.
7:1 ng Levitico. Ito ang batas tungkol sa handog para sa budhing may sala. Ito ay kabanal-banalan. Sa kasaysayan ng Biblia, alam natin ang seremonyalo ay isang dagdag na alituntunin upang ang sino mang magkasala ay magkaroon ng kapatawaran, umaanino sa pagdating ni Kristo. Ano ho? Yan. Kaya yung ating mga napakinggan kanina ng mga testimonya, mga tawag dito, mga kaisipan nila na nailahad, lahat po yun tama eh. Ano ho? Lahat merong points at magagamit natin sa pag-aaral na ito dito sa particular na talatang ito. Mayroon talagang batas na hindi dapat labagin ng taong matuwid at mayroong batas na ginawa para sa mga nagkasala. Yes? May ano ba? Okay, tuloy ko muna. Akala ko mayroong gustong magsalita. Okay? Ang tawag natin diyan sa 10 utos o kinikilala natin yan bilang test of loyalty. Ano? Yan. Katulad din yan ng ating pagbabalik ng ikapu. Test of loyalty rin po yun eh. Kaya doon sa Apokalipsis 12:14 na lagi nating ginagamit, na yung babae binigyan ng 2 pakpak ng agilang malaki para makalipad mula sa harap ng ahas, pagkatapos ay inalagaan siya ng isang panahon at mga panahon, kalahati ng mga panahon, at ang katangian ng babaeng ito masunurin sa kautusan at may patotoo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo hindi katakataka bakit ang Seventh-day Adventist may mga tumatayong apologists na nananindigan, nagpapatotoo sa katotohanan ng kanilang tinanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Ayan. Kaya yung ating pagsunod sa 10 Commandments ay resulta, replika yan ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya sabi nga ni Haring David doon sa awit 19:97, no? O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ito'y siya kung binubulay-bulay sa buong araw. Ganon nila pinalagahan yung kautusan ng ating pong Panginoong Diyos. Samantala naman, kabaliktaran naman ng mga tao na nabubuhay ngayon, nakaiba yun natin sa pananampalataya. Suklam naman sila sa 10 Commandments. Ayaw naman nila sa 10 Commandments. Pero ang tao ng Diyos, mahal na mahal nila ang kautusan ng Diyos. No? Kanina nga nabanggit sa atin, yung kasing 10 Commandments, yan ay hugot mula sa replika, mula sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Kaya habang naririyan ng Panginoong Diyos, ang karakter na yan hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng maalis, at dapat sundin ng kanyang bayan bilang replika rin nila sa tumawag sa kanila. Bilang conclusion, bago tayo magbukas ulit, yung unang Timoteo 1:9 na kautosang binabanggit dito ay hindi po tumutukoy sa 10 Commandments, kundi yan po'y tumutukoy sa kautosang idinagdag para sundin ng mga manlalabag. Ayan po ang kahulugan ng talatang ito. Okay, so para sa karagdagang paglilinaw, additional at komentaryo, binubuksan ulit natin ang ating lamesa sa inyo pong mga komento. Go ahead. Sige po. Pastor, unahan ko na po. Sige po. Sige po. Doon po sa unang Timoteo po, yun po ay nasa New Testament. So ngayon po, tinatanong po dito kung ano yung nabanggit na kautusan na naidagdag. Tapos yung ibinigay po ninyong talata ay nasa Levitico, which is from the Old Testament. So ngayon po, paano po natin ito mai-defend? Kasi isipin nila, bakit nagbalik ka na naman doon sa Old Testament? Okay po. Ang ginawa natin kanina ay inugat natin
mula Old Testament kay Job, kay Abraham, tapos napunta tayo sa New Testament, doon sa mag-asawa kay Elizabeth, New Testament na yun, ano? Tapos binaybay pa natin hanggang sa Apokalipsis yung katangian ng babae. At lahat ng tumutupad doon sa Ten Commandments ay puro matutuwid. In short, mali ang unawa nila na ang 10 utos ay hindi ginawa para sa taong matuwid. Yun ang puntos natin. Thank you, Nakuha sir. na? Thank you. Yeah. Yes po, thank you po. Yun po. Okay, salamat sa clarification. Kasi kung minsan, pag nagde-deliver yung speaker, syempre, may mga bagay na akala niya nabigyan na ng diin, pero maganda pa rin yung may mga paglilinaw. Salamat doon sa nagbigay paglilinaw. Okay? Open pa ho tayo hanggat wala pang alas 11. Yes, go ahead Alay po. Camacho. Apo. Napakaganda ng talata na ito. Hindi naman ito kukontra kasi napakalinaw ng sinabi nyo kanina na ito ay specific na doon talaga sa may nalabag na. Ibig sabihin, specific siya doon talaga sa mga lawbreaker, itong pumapatay. Specific siya doon na hindi talaga siya direct na yung 10 utos. Ibig sabihin, kumbaga kung masasabi natin parang ano siya parang law, parang civil law, parang gano'n. Pwede rin. So parang ano siya, katulad sa atin dito, pag nakapatay ka, meron kang parusa, parang gano'n. So, malinaw doon sa mga pinasa nyo po na talata na talagang kahit sa matutuwid, sumusunod talaga sila doon sa law. Kasi hanggat nag-i-exist nga yung Diyos, yung law ay existed din. Ibig sabihin, forever din siya kahit nga sa new heavens and new earth. Kahit doon sa bagong langit o bagong lupa, talagang nandun talaga yung batas. Kaya nga, pagsunog pa lang sa Malakyas 4, kung di ako nagkamali, 4, 3 ba na, pagkasunog pa lang ng mga masasama, natatapakan ng mga banal sa kanilang paayong abo ng masasama, sinabi, naalala mo ba ang aking lingkod na si Moses? 'Di ba? Yung kanyang utos. So, nandun pa nga, nandun nga yung ano, yung sinasabi na law mo, yung law na binabanggit doon. Sa apologetics lang talaga sila tumatayo hindi doon sa truth Kumbaga, pagdepensa lang talaga yung kanilang ginagawa, hindi yung pagpresentar ng katotohanan. Yun lang po, salamat. At saka may ginagawa silang ano rito fallacy. Pag binabasa nila ito, minsan ginagamit nila yung fallacy of accent. Yung bang nagbibigay sila ng diin sa isang bagay na hindi naman yun ang idinidiin ng talata. Kaya pagbabasa ng Biblia, mas maganda rin na may kasama talagang pag-aanalisa. Dahan-dahan na binabasa, ninanamnam. Kasi pag hindi mo siya ginanon, sa isang basa mo, tapos deliberation na, parang tama sila no? Parang tama sila Kaya lang, nauutay-utay natin, may pagkukulang sa kanilang procedure ng pag-aaral. Ano po? Yan. Okay, meron pa ho bang magsasalita? Hello, sir. Yes, go ahead. Opo. Sir Camacho. Para po sa akin, regarding po sa 1 Timothy 1:9, kasi nakasabi dyan po, ang kautusan ay hindi ginawa para sa taong matuwid. Pero nagsabi po kasi din yung Bible na walang kahit sinumang matuwid. Tsaka sinabi din sa Bible na lahat tayo nagkasala. So it means to say na ano pa rin, sundin pa rin natin yung batas ng Panginoon kasi nga walang kahit sino man sa atin ay naging matuwid talaga. Sabi roon, walang matuwid na di nagkakasala. Opo. Kagaya po ni Abraham po, hindi naman po siya all throughout naging righteous. Kasi right in the middle sa buhay niya, nagkasala din naman po siya. Tama. So, yun nga po, para dyan po sa talata, siguro
bilang reflection sa, halimbawa sa isang tao, kung sa tingin niya ay matuwid siya, siguro hindi niya susundin yung kautusan. Pero, di ba po habang tayo po ay lumalapit sa Panginoon, mas nakikita natin kung gaano tayo kamakasalanan. Mas Tama. na-realize natin kasi yung righteousness natin, filthy rags lang sa Panginoon. So it means to say, na yung talata dyan, para siyang sinasabi sa atin na kailangan talagang sundin pa rin natin yung kautusan. Kasi Tama. nga, wala namang isa sa atin na nakakasunod talaga or yung talagang perfect. Kasi si Jesus Christ lang yung perfect eh. Tama. Oo. So, yun po yun. Tama, kasi diyan sa Roma 7, Roma 7:7, ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan ba'y kasalanan? Huwag daw ang mangyari. Gayunmay, hindi ko sana nakikilalang kasalanan kung sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakikilalang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Di ba? So, Opo. mahalaga ang Ten Commandments. No? Kaya kahit na ang tao'y idiniklara ng matuwid sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, dapat tayong sumunod sa 10 utos. Aba, nakakahiya naman pagkatapos kang iligtas ng ating Panginoong Jesucristo doon ka pa hindi susunod sa kanyang 10 utos, 'di ba? Para namang ano ba tawag doon? Unethical? Ay, hindi. Mas grabe pa ron, 'di ba? Pagkatapos mong iligtas, saka ka palalabag sa 10 utos. Parang hindi tugma, 'di ba? Dapat nga yung mga na kay Kristo, lalo silang magiging masunurin sa alinmang batas ng ating Panginoong Jesucristo. 'Di ba? Dapat gano'n 'yun, ano? Yan yung nagiging pagkukulang sa kanila. At saka isang bagay pa mga kapatid, no? Hindi ko mo sinabi rito na yung kautusan o yung ceremonial law ay hindi ginawa para sa mga matuwid. Hindi ibig sabihin no na yung matuwid, hindi rin sila naghahain ng kanilang mga handog. Okay? Yan. Kasi sa Biblia, maging yung mga matuwid, di ba? Naghahain din sila, di ba? Ng kanilang mga tupa sa Diyos. Kasi nga, yun nga binabanggit ng kapatid, no? Na walang taong matuwid na hindi nagkakasala. Ayun. So, siyempre, tayo naman ay nasusunod natin ang Ten Commandments, hindi naman ito dahil sa ating sariling kakayahan. Ang lahat ay hinuhugot natin sa biyaya ng ating Panginoon. Wala tayong kakayanan na sundin ang lahat ng ito sa sarili nating pamamaraan. Mananatili lang itong maruming basahan. Pero dahil sa biyaya ni Kristo at sa ating pananampalataya, kaya tayo nakakasunod sa 10 utos. Ano po? Yan yung atin pong posisyon dito. Okay? So, anybody, meron pa tayong 5 minutes? Maganda yung inyong mga pandagdag Yes, go ahead. Si Joseph Umanda po. Opo, magandang umaga po. Opo. Ang sa akin lang po yung sa ate pong talata na na tinadalakay po. Ang sa akin po ng paniniwala po na ang kautusan po ay gusto talaga ng Panginoon na tayo po ay hindi po lalong na po yung 10 Commandments, gusto po tayo na hindi tayo magkasala. Gusto po ng Panginoon na tayo ay maging righteous po. Pero sa iba ding talata na sa Roma, lalong-lalo na yung sa Romans chapter 2, wala pong tao ang nakagawa ng maganda po. Walang tao na nakagawa ng maganda. Walang isa. Walang Roma isang tao. 3 Gs. Oo, Roma 3 Gs. Roma 3 Gs. Wala pong tao ang nakagawa ng kahit sino mang isa nakagawa ng tama. Lahat po sa Romans chapter 3 verse 23, lahat po ay nagkasala. So, dahil po sa nagkasala sila, nangailangan po tayo na ng Savior. At ang Savior po yan, ang ibig sabihin po yan ng Savior, iniligtas po tayo gikan sa ating sa amin yan sa Bisaya yan, pagka makasasala for us from our sinfulness. Ito ng Panginoon na iiligtas po tayo diyan. Yun ang
na gumawa ng kaligtasan na tayo po ay hindi magkasala, ang Panginoon po, siya po ang gumagawa yon. Tama, tama. Na sa akin po palagay yung sa Roma sa Timothy po. Dahil po dito sa verse 7, chapter 1, First Timothy, desiring to be a teacher of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. So marami pong sa kanila pong kalagayan po, marami pong mga teachers of the law, lalong-lalo po sa mga Jews, at saka Pharisee po, na nag-aaral talaga sila sa Ten Commandments. Gusto nila na makasunod talaga sa Ten Commandments. Gusto nila gusto nilang sumusunod talaga. Pero sa atin nakikita, dahil po sa pagsisikap nila na gusto sila po na makasunod, lalo po silang lumalayo. Lalo po silang lumalayo. Dahil po sa desire nila, sa ilang sarili, na gusto silang makasunod. Hindi ibig sabihin na gusto kang sumusunod ng Ten Commandments, ay lumalapit ka sa Panginoon. Hindi yun ibig sabihin. Marami pong tao na gustong sumunod ng Ten Commandments, pero lalo pong lumalayo. Tama. Kasi ang Savior po, ang dahilan po na tayo nga na intindihan po talaga kung ano ang teaching ng Panginoon. Kung lumalapit po tayo sa Panginoon, siya po ang righteous, ilaw ng righteousness po. Siya po ang ilaw ng law. Siya po kahit pa nga nandyan ang law, pero kung walang ilaw, hindi po niyo makikita talaga, maintindihan kung ano po ang ibig sabihin, kung ano pa ang gusto ng Panginoon na maintindihan natin sa law. Kung hindi po tayo lumalapit sa Panginoon, hindi po tayo mailawan ng ating mga isipan po at saka ang ating mga damdamin po. So, kagaya ni Pablo, si Pablo, gusto niya sa Romans chapter 7, gusto niya na talagang sumusunod siya sa law. Pero hindi siya nakalapit ng Panginoon. Parang ang law na naintindihan niya ay naghatid talaga niya ng kabuhayan. Naghatid niyang righteousness. Pero pag nakita na niya sa Panginoon at naintindihan niya kung ano ang righteousness of law, nakikita niya ang law pala ay nakita niya na nagkasala pa siya law at nangailangan siya ng Savior na makaligtas niya dahil sa ating pagkatao na tayo po ay makasala, na wala pong ibang makaligtas. Tinanong po yung sarili, sino po ang makaligtas sa akin ng ganito ng kalagayan ko? So pasalamat po si Pablo ni meron po pala na ating kaligtasan. Ito po ay si Ginoong Hesus po. Yun lang po. Yun, salamat. No? Kaya nga yung mga tama yun, yung mga Hudyo kasi nagsisikap sila eh. Kaya lang, ang pagkakaiba lang natin sa kanila, yung pagsisikap nilang masunod ang kautusan sa sarili nilang kakayahan. Sa atin naman mga Adventist, sinusunod natin ito sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kinikilala natin na ang ating pagsunod, kung hugutin natin sa ating sariling lakas, hindi natin kayang perpekin ito. Pero dahil sa biyaya ni Kristo, kaya natin itong gawin. Ano ho? Yan. Kaya yung mga Hudyo, meron silang mga batas na ginawa para masunod nila perfectly ayon sa kanilang sariling pamantayan. Di ba? Naglabas sila ng Misdrash. Noong 100 BCE. Ano ba yung BCE? 100 BC. Tapos noon, yung Midrash na yan, mayroon pang 2 sanga.
meron pang halaka at saka hagada, 'di ba? Yeah. Pero lahat ng ito base lamang sa kanilang pantaong panuntunan. No? At hindi sila magiging perpekto sa pagsunod sa Diyos kapag wala si Kristo. Kaya tayo, ibang-iba ang atin pong pamantayan. Susundin natin ang Ten Commandments hindi dahil sa sarili nating kagustuhan at kakayanan, kundi sa pamamagitan ng tulong at biyaya ng ating Panginoong Kristo at sa paggabay ng banal na Espiritu. Ano? So diyan po natin pansamantalang tatapusin ang atin pong ang ating usapin, ang ating aralin tungkol dito. At maraming salamat sa lahat ng nag-participate at sa lahat ng umantabay dito sa ating pag-aaral. At bilang panghuli, huwag niyo pong kakaligtaan yung inyo pong assignment. Ano po? Ipasa po sa ibibigay na link sa atin. Okay? Sa Diyos po ang kapurihan at kaluwalhatian. Mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Sir, Kapatid pwede na po? pong hello po. Sir, pwede po. Ay. Hello. Sir, Yes. pwede pong i-send yung link nung debate nyo dito po sa chat group para mas mabilis naming ma-access. Oo, sige. Oo, sige. Okay. Okay, Doc Raka, sa inyo na po ang lamesa. Okay, maraming salamat sa napaka-dynamic na discussions at sa mga contributions. So, huwag niyong nakalimutan ang ating reaction paper. One-page reaction paper, typewritten, ipapadala natin kay Ma'am Sanskrit. Ayon po ay para ma-express natin ang ating mga sarili, isusulat natin sa ating sariling mga dialekto. No? Pero kung hindi mo na i-express sa sarili mong dialekto, gamitin mo sa English. Gamitan mo ng English. No? So, maraming salamat po at let's have a short break para sa susunod natin na sagupaan. Sagupaan, bakbakan.